Good morning, good afternoon, and good evening to all the viewers from all over the world. We are here again for another episode of People Garmo. What is up mga Abulgar? We are back for another episode kung saan meron naman tayong makakabonding na special hits. Hindi lang siya bilang isa sa mga pinaka-sexy na actress noong panahon 90s. Mga Abulgar, let's all welcome Ines Veneracion. Yes, thank you. Sir, umaura. Welcome. Hello po sa inyong lahat. Yes, thank you for having me, Chal. Welcome to Bulgar. Yes, hello po. Yes, magsimula tayo sa kwentuhan. Saan ka nagsimula? Like, when you were still, during your childhood, ano ba yung kinalakihan mo? Ano yung real name mo? Nakatira kami sa squatters area. Estudyante. Igiblaba, yun. Student lang ako dati. One day nangarap na isang maging sikat na artista, mapanood sa telebisyon, na thankful naman ako at least kahit papaano, narating ko naman yung aking pinangarap. Pero normal childhood to. Like, kunyari, nasa kalsada ka talaga naglalaro. Oo, ganun talaga. Naglalaro ako ng piko, Yes. tumbang preso, luksong baka, yun mga ganun mga text, yan. Pasig, laking Pasig ako. Yes, ako ay proud na batang Pasig. Yan, si Mayor Vico. Yes, Mayor Vico. What's your real name? My real name is Cheryl Del Rosario. Ang layo, di ba? Ang layo sa Ines Veneracion. It is. Actually, yung manager ko dati, humahawak siya ng mga sexy actress na puro mga action stars ang pangalan. Parang dati, di ba, yung Ray de la something, di ba, meron siyang mga alaga na puro soft drinks beauties naman. Sila Coca Nicolas, Pepsi Paloma, yung mga ganyan. So ngayon, ang ginawa niya, gumawa siya ng isang mga sexy actress, pero hinango sa pangalan ng mga action stars. Oo. Merong Ida Manzano, kinuha kay Edo Manzano, may Hazel Espinosa from Hazel Espinosa, may Ramona Revilla from Ramon Revilla. So ako, Ines Veneracion from, di ba, gwapong pogi, Ian Veneracion. Ang dami nagtatanong, ano mo siya? Yung iba, sabi nila, kapatid mo ba, tito mo, tatay mo, hindi po. Kabit po ako. Charot. Charot lang. Pero hindi wala. Doon lang kinuha yung name. Doon lang kinuha yung name. Pero Ines, paano ka nag-start sa showbiz? Extra sa pelikula. Ilan to? I was 14. Nagka-cutting classes pa ako. Hindi ako pumapasok talaga sa school. Kasi hodang mag 1, 2, 3 ako sa jeep. Makapunta lang sa GMA 7. Tapos meron ako isang notebook. Kada makikita kong artistang bumababa, nagpapa-autograph ako. Yung isang ex ko nga sikat yun. Nagpa-autograph ako sa kanya. Tapos sabi niya ganun, ha? Sabi ko, oo, fan mo ko. Sabi niya, sana nagpakilala ka sa akin dati para malay mo, di matagal na tayo. Hindi mo ako magugustuhan nun, wala ako ulik ba? Pero grabe, classic story ka ng parang Sharon Cuneta movie. Oo, yung fan lang. Oo. Nanonood ako ng movie magazine, nanonood ako ng That's Entertainment. Dati nanonood lang ako ng TV, tas nangangarap. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na, sana walang araw, sumikat ako, gusto ko mag-artista. Tas sabi ko, Lord, kahit na hindi mo ko gawing bida, yung mga may extra lang sa pelikula na kunyari, merong lines na konti, yung mga beat roles lang, yun, masaya na ako doon. Halimbawa, dumaan lang sa likod ni Claudine Barreto, o kaya ni FPJ. Napakinggan akong interview, podcast. Oo. Parang, yung mga rules na yan, nagsisimula siya. Ano yung sabi mo pa parang, huwag kang pipikit? Oo. Oo. Oo talaga, kasi, di ba, nangarap ako. So, nangyari yon. So, naging extra ako sa pelikula. 75 pesos a day ang sweldo ko. Pag showing na yung pelikula, lagi kong pinapromote yung sa mga kamag-anak ko. Nood kayo, nandito ako sa pelikulang ganito, ganyan. Galit na galit yung mga kamag-anak ko. Walang yaka. Wala ka naman doon. Asan ka doon? Ay, teka, pumikit ka ba? Natural. Sabi sa'yo, huwag kang pumikit Wala na. Pagpikit mo yung time na gumanon ako. Sana hindi ka pumikit. Sayang. Yung rules lang yung mission before, tatawin. Talent lang talaga. Oh, action. Oh, Ira pa pangalan ko. Ano ka, sa FPJ? Lumakad ka sa likod na FPJ. Tungtuwa ako kahit walang linya. Yun, ako yun. Ikaw yun. Oo nga, ikaw yun. Yun lang? Oo, yun lang. Sorry na. Kailan yung finally lumaki ng konti yung role mo? I gave up. Nag-give up Sa ako talaga. pag-e-extra? Oo, kasi from morning hanggang gabi, talagang Naka-standby naka-standby ka lang. So parang palagi ko na siyang ginagawa. Almost every day, nag-extra ako sa pelikula.
Tapos minsan kapag 3 lang nagawa ko, so I earn 150. So, hahati-hatiin ko pa yon para mabigyan ko yung nanay ko, tatay ko. Pero kasi dati, malaki pa yung perang 150, 200, malaki pa ng panahon namin. So, wala, napagod ako siguro. Ano nagsa na nabigyan ka ng Pag hinto ko, pumasok ako sa isang bar. Pero nag 3 months lang ako doon. Tapos, one time, nagkaroon ako ng kahit na karag-karag na kotse. Na-flat yung kotse ko, bumaba ako sa bar, gay bar pala yun. Hindi ko naman alam na gay bar yun. So, pagpasok namin sa bar, kasama ko yung kapatid ko lalaki. Galit na galit yung kapatid ko. Ate, bakit tayo nandito? Siyempre, may mga nagsasayaw ng mga ganun. Sabi ng kapatid ko, ba't tayo nandito, te? Sabi ko, hayaan mo na. Maya-maya naman lalabas na tayo. Order kami mango juice lang. Nandun na yung manager na nakadiscover sa akin. Sabi niya, pinakukuha niya yung number ko dun sa waiter. Sabi ko, bakit? Tinatanong lang niya kung gusto mo raw mag-artista. Narinig ko yung artista. Sabi ko, ay, akin na. Ito, asan siya? Ako na mismo ang lumapit. Lapitan ko. Tapos ayun, nag-usap kami. Meron siya mga pictures na parang Demi Moore style na pictorial na hubad talaga siya pero wala akong makikita. So yun, nung pumayag ako, yun na, dinala na niya ako sa Regal Films, pinalitan yung pangalan ko. It was Iana Veneracion. It wasn't Inez. Oo. Kaya lang si Direk Joey Gosenfiao, pinalitan niya ng Inez kasi yung Iana, masyado daw sumunod kay Ian. Oo. Unique yung pangalan. So, gawin natin Inez. Saktong-sakto, pagkapalit, doon naman nagkaroon ako ng bidang pelikula. So, solo movie. Solo movie agad. Pagpunta ko sa Regal Films, tawang-tawa ako. Pirma ko, 3 pictures, contract, 3 pictures, okay. Pero yung damit ko, ang makeup. Tapos yung damit ko, alam mo mga kabaret na damit. Mga ganon, yung ganyan hanggang dito. Direct pinagsabihan niya yung manager ko na, next time pag pupunta kayo sa mga event, mga wag ganyang damit kasi parang kayo nasa club. Sa akin, tawang-tawa ako. Tapos ayun, nagkaroon ako ng dire-diretsong pelikula, babae sa dalampasigan, puro bida lahat yun Tapos 6 days namin sinushoot yun. Pero would you say it's really destiny? Kasi imagine mo, nag-give up ka na. Na-flapan lang kayo ng gulong. Tingin ko destiny talaga. At saka nung nag-give up ako, siguro sabi ni Lord, ay, yung anak ko, napagod na. Sige, bigyan kita. Ito na. Lagi ko talagang dinadasal. Ito kasi talaga yung dream ko, yung maging artista. Kaya nakakatuwa na nung pinalabas yung first film ko, kumita. Tapos ang kasabayan ko, Osang. Right. Yung sinushoot na namin yung second film, tapos may pumupunta sa set na, uy, kumita yung pelikula mo, ang laki ng today, tsaka yesterday. Correct. So parang habang nag-shoot ako ng another film, sobra akong, alam mo, So, overwhelmed. ang bilis Nakakatuwa. talaga lumaki yung name ni Ines nung time na yun. Dati. Kasi I was witness ako Mm. Nung unang paglabas, dire-diretso talaga during the time na naglabasan ng mga celebrities, magkakaroon sa movie, Yes. mawawala. Yes, Ikaw talaga yes. dire-diretso Yes, sa... so dire-diretso din yung dati. Ines, pumasok ka sa showbiz nung time na talagang patok na patok yung sexy film. Bang hesitation? Or because dahil art to sa paningin mo at opportunity mo to be celebrity limelight, Hindi. Kasi naging stepping stone ko siya para makarating dun sa pwestong gusto kong marating. Kasi dati, feeling ko kapag hindi mo yun ginawa, parang ang hirap. Sabi nila yung mga sexy actress dati, parang lumasin ko pag naghubad. Sikat agad. So parang feeling ko, right timing lang na ginawa ko yun. Although talagang dati umiiyak ako pag ginagawa ko yung mga masiselan na eksena. Pero wala kailangan hindi naman kami mayaman. So, kailangan ko din tumulong sa magulang, di ba, sa daddy ko, kasi nga may sakit, may lung cancer. Kaya sabi ko, kailangan kong gawin wala kahit ayaw natin, di ba? Pero ano yung pinakamahirap na role ginagawa na? Viva, Dama de Noche. Pinilahan ako ng 12 karpintero. Alam mo yung hanggang 3:00 ng madaling araw, nagsushoot kayo na towel lang ang mo. Siyempre, kapag madaling araw, tapos nasa tuktok ka pa, ang hangin. Madali. Ang lamig. So, may eksena ako nakahiga doon, may love scene doon. So, ang sakit, may tumutusok sa likod mo. Tapos may iba pang papatong. Sabi ko, oh my God, parang ayoko na. Lord, totoo ba? Launching movie ko kasi yun sa Viva.
Plus, ang leading man ko doon, Mark Hill, nanay ko doon, Jacqueline Jose, yan, Sherilyn Reyes. So, magbigat talaga yung casting. Kaya, palag na, laban, okay na. And yes, uulit-ulitin ko talaga kasi nung time mo, isa ka sa mga few celebrities na nag-stay talaga. Ano yung tingin mo nag-set apart sa'yo together with the other, like Rosana Roses? Bakit kayo yung mga nag-stay? Until now, kilala kayo ng mga tao. Sabi nila, kapag magaling daw tumatagal. So, yung mga ibang mga nag-sexy na hindi naman magaling, nawala. Pero feeling ko naman, kahit hindi magaling, gagaling din naman. Ang paggaling naman kasi sa pag-arte, through experience. Or siguro din kasi ikaw, like when you're doing it, inaaral mo talaga yung Oo. role na binibigay Oo. sa'yo. Yung iba, merong sinasabi nilang, it's a gift. Parang sa Correct, pagkanta. correct. Marami namang mga magagaling na singers na hindi naman dumaan sa voice lesson. So yung acting, naniniwala din ako, meron din namang mga talagang inborn na magaling umarte. Pero naniniwala din ako na kung hindi ka magaling na yun, kaya mo rin gumaling. Actually, kapag palagi mo na siyang ginagawa, tapos years mo na siya ginagawa, tingin ko malaki talaga yung possibilities na gagaling at gagaling ka. Lalo na kapag sobra kang seryoso sa craft mo at mahal mo yung trabaho mo. Was there ever a time, nung time na, yan, sikat na si Ines Veneracion, na may pinagdaanan ka, either as a celebrity or in life in general, na hindi nakikita or hindi alam ng mga tao because nakikita ka namin sunod-sunod yung movies mo eh. Oo. Meron kang tinatago na struggle either as a celebrity, as an actress. Personal life, wala naman akong tinago, lahat yata nalaman na naman. Pero ano pinakamabigat during that time? Yung struggles ko sa family. Pero syempre, ayoko namang sa publiko Correct, lahat-lahat correct, yun. correct, Para correct. at least meron naman tayong matira. Correct. Kumbaga, pag personal life, eto na, itira mo na yun para Paano mo tinatago yun? Kasi syempre, pag aarte ka, sunod-sunod yung guestings. Sa iba, nakakatulong yun. Halimbawa, meron ka mga guestings na drama. So yun ang huhugutan. Hugot ka dun. At least marami kang baon, marami kang paghuhugutan. Kasi yung iba, nahihirapan sila eh. Yung mga anak mayaman, may mga naririnig ako, kung alam paano ko iiyak sa ganito, sa ganyan, kung paano. Sabi ko, hugutin mo yung ganito, yung ganyan. Kaya lang, Ate Ines, wala eh. Sabi ko, yan tayo. So, ganito na lang. Ipasok mo lang yung sarili mo sa sitwasyon. Maiba naman ako. So, syempre, Ines, isa sa mga may magandang mukha, Ay. sexy. Huwag nga natin i-deny yan. Pero, ang Sakto question ko, hindi ko maiiwasan yung mga lalaking crush ka. How do you handle mga indecent proposals? Naku, sorry, hindi po sa pagmamayabang. Pero, yung mga nagkakakrush sa akin, pare. Mga pare. Pastor. Tapos, merong kapitan ng barko. Tapos, meron namang isa, taga-States, pero 75-year-old. Ako muna kasi, photo muna. Siyempre, pag di mo type, edi friend zone. Correct. Tapos yung iba, iaano ka nila na mayaman yan. O hindi naman lahat pera. Correct. Mayaman nga kung hindi ka naman magiging masaya. Sabi ko, hindi naman ako hikahos, kahit naman paano may trabaho ako. Doon naman tayo sa magiging masaya. Kasi happiness is a choice. Hindi yun nabibili ng pera eh. Ngayon, bukas, sa isang araw, mawala tayo. At least namatay tayong masaya. Ines, napagod ka ba? Kasi hindi nabibigay sa'yo yung role na sumugang ka na. Hindi, kasi nagbibigay naman. Hindi naman kasi ako namimili. Kumbaga kung ano ibigay sa akin, go lang, take lang ako ng take. Unang-una kasi trabaho yan. Ang hirap naman tumanggi sa blessing. Pero may rule ka ba na gusto mo gawin na hindi mo pala? Isa lang, yung pagiging tomboy. Pero gusto ko yung talagang butch. Bakit? Gusto kong i-challenge yung sarili ko kung kaya ko ba. Kasi dati nagawa ko na yung may mga ngiwi-ngiwi. Lahat ng drama kasi, lahat ng mga roles na nagawa ko na bida, kontrabida. Alam mo yung nagawa mo na lahat. So, ito na lang yung hindi ko nagagawa na paano ko to i-atake. Yung tipong willing kang magpagupit na hanggang dito, i-sacrifice yung buhok mo, yung looks mo, paano mo babaguhin, yung acting mo, yung arte mo, paano mo i-detach yung sarili mo at magiging eto ka. Challenging eh. Challenging kasi para sa akin. So, from sexy movies, dahilera ka na rin sa drama at comedy. Yes. Paano sa napunta? Hindi ko din alam yung kinulang nila ako. Unang-unang nag-comedy ako sa Jimmy 7, yung mga batang riles. So, although kontrabida ako doon, pero ang comedy part ko kasi doon, yung nag-i-English ako ng mali, yung mga wrong grammar. Tapos sabi ko, ay,
medyo umi-effect pala ng konti. Tapos ayun, ngayon naman, napunta naman ako dito, may movie kami with Ay de las Alas and Empoy. Kaya lang kasi ang role ko dito, well, the usual, kontrabida. Diba? Kasi sa isang film naman, kapag comedy, hindi naman dapat lahat Correct. nakakatawa. Yes, nakakatawa. Diba? So, dapat meron ding kontrabida dyan. Dapat may mga seryoso part din dyan. Pero yun nga yun, sinasabi ko, dapat versatile actress ka. Ang ganda ng story mo from being a fan, kasi mga kotse, tapos biglang starring film ka agad. Is there any lesson that you've learned as Alam mo? actress na ina-apply mo? Nung nasa That's Entertainment ako, di ba nagpapapirma ako? Lagi kong ina-announce na next year mag-artista ako, sasali ako sa That's Entertainment. So yung mga tao na bobola ko. So pag naniniwala sila, nagpapapirma sila ng autograph. Nagpapapirma sila sa ako, nagpipirma ako. Ira, black, sabi ko. Sarap ng feeling. Pero nung na-achieve ko na, tapos may mga nagpapapirma, nakakapagod pala. Oo. Pero still, nai-enjoy ko pa rin. Pero dumating kasi talaga ako nung sobrang kasikatan talaga, yung dudumugin Pinagkakagulo ka ka, talaga, pinagkakaguluhan ka, tapos lahat ng papel pa, kailangan mong ano, pag may hindi ka napirmahan, suplada ka na. Nakakapagod pala. But still, thankful pa rin ako. Siguro sinabi ni Lord, ngayon napagod ka. Di ba gusto mo yan? Inasabi na iba sa atin yung love story mo with Mon. Yes. Yes. How did it start? Movie. Oo, movie. Meron akong kasama sa pelikula, which is Richard Kwan. Mag-best friend sila. So yun, pinakilala sa akin. Oo. Eh nung time na yun, parang lungkot na lungkot ako sa buhay ko. Parang lowest point in my life at that time. Nawalan ako ng career, nawalan ako ng offers, talagang lowest point. So siya yung eksaktong nandyan na kumupkup sa akin, sa kanya ako tumira and all. 17 years naging kami. Tagal. Yun nga, matagal. isa sa mga parang, there was a time na parang, pag ano si Ines, ano si Mon, pag ano si Juan, si Ines. Oo, kakabit talaga. How did it feel no finally you guys decided to end the relationship? Ang hirap nahirapan ako nun Kasi talagang lahat ginawa ko para makihiwalay. Kaya lang talagang yung puso mo, pag yun at yun pa rin, ang hirap talaga mag-detach. Pero wala sabi ko kailangan kong tulungan yung sarili. Kailangan kong mag-explore. Kasi nung naging kami 18 lang ako. So parang sabi ko, teka, iba naman, maiba lang. Nung nagsiwalay kayo, how did it affect? Ay, grabe. Nagkikinemerot ako noon. Kung mga nilalaklak-lak na. First time kong nag-drugs. Hindi ko dinideny yun Alam mo yung ecstasy, yun, nagaganon ako. Siguro for 2 weeks. Para maalimot kasi ano yun, escape. Yes. Although sinasabihan niya ako dati na, uminom ka na lang. Sabi ko, hindi. Pag uminom ako, lalo kung ang alak pampaiyak yan. Even na yun, nag-reach Iiyak ka out na siya dyan. to protect you. Yes. So, pinaprotektahan pa rin niya ako. Sabi ko, ayoko. Kasi ang alak kasi, mas nakakaiyak. Pag itong party pill, pag tinake mo, ang yabang mo, masaya ka, love lang. Love pill nga ang tawag ko dyan So, mas gusto ko yun kaysa sa iiyak ka. Ba't mo titake yung ang sakit-sakit sa dibdib? Nung 2 weeks na yun, dinala niya ako sa Metro Site. For 3 days, nag-detox ako. Tinanggal lahat ng toxin sa katawan ko. And you were willing to stop. Sinundo ako ng magulang ko, ng mama ko. Grabe yung experience na yun, yung kasama mo sa loob. Puro may mga ganon. Kaya sabi ko, shit, di ko na uulitin to. Baka mamamawat din talaga ako. So yun, paglabas ko, talagang binago ko na lahat. Hanggang sa unti-unti, nagkakaroon ako ng guestings, nagkakaroon na ako ng trabaho, at tinanggap ko na rin na talagang hindi kami para sa isa't isa. BFF kami ngayon Yun na nga, O yun na mag-best nga I was friends gonna kami say. So, ngayon. di ba, parang naghiwalay kayo until now, close sa mga kids mo. Paano din nangyari yun? Hindi ko Kasi nga nakikita pa kami mga eh. vlogs kayo minsan, di ba? Parang may mga lumalabas na Oo. magkasama kayo. Oo. May napanood na on TikTok nyo, parang ginagamit mo lang siya for grocery. Nagulat ako. Sabi ko lang, kunan mo kaming video. Sabi niya, okay. Kasi ayun lang, gumano lang ako sa kanya. Pinost ko madaling araw. Kinabukasan, paggising ko, 3 million views. Sabi ko, anong meron? Tapos 1K comments. Anong meron? Kakagising ko lang. Tapos hanggang yun, umangat na ng umangat. Sabi ko, bakit? Ibig sabihin, malakas talaga si Mon sa tao. Correct. Yan din naman kasi talaga yung naging pangarap niya. Correct. Oo, gusto niyang makilala as a great actor. Actually, ang niya, gusto niya maging Eddie Garcia. Sabi ko, hindi naman yan malayo. Malay mo. Diba? Malay mo, in time, magiging ganyan ka din. Lalo na ngayon, ang dami-dami niyang projects. Hindi nawawala ng projects yun. Tama.
kung i-describe mo yung sarili mo as an actress, sino si Ines Veneracion as an actress? Ako na magbuhat ng bangko. Wala lang, andito lang tayo. Parang ako kasi, I let them speak for me. I don't really speak for myself. Bakit ka inukuha hanggang ngayon? Siguro napakagaling ko. Charot! Gusto mo yun? Totoo din naman. I don't speak for myself. Kemerot ka. Siguro professional din kasi talaga ako. Tapos, I am very easy to work with. Hindi nila ako naging problema sa set. Pero ikaw ba, Super nagkaroon ka ikaw. ng problema sa sarili mo as an actress? Nahirapang umiyak, nahirapang magpatawa. Nahihirapan ako kapag palagi akong kabado. Kanino ka kinakabahan? Bakit Sa ka lahat. Like, first scene, kabado ko. Pagka-eksena ko si ganito, Roderick Paulate, kabado ko. Ronnie Ricketts, nung ka-eksena ko siya, grabe. Ang haba, sobra ng linya ko. Tulugong para akong baliw na palakad-lakad, ma-memorize ko lang. At ending, ang ganda naman ng kinalabasan. Tapos sabi ni Kuya, good, magaling ka. Oh, yung sarap! Coming from you, Kuya! Alam mo yun? So yun yung problema ko sa sarili ko. Every time talaga nagsushoot ako, hindi talaga siya nawawala. Kaya yung ibang co-actors ko ang tinatanong sa akin, talaga, may ganun hanggang ka? ngayon? Yes, hanggang ngayon, Ines. Si Kuya Rod, kasi mabait yan, sobrang bait. Relax lang, just be yourself. Kay Direk Richard Arellano, kasi siya yung director namin. Ayun, in-advise niya ako. Sabi ko, Direk, pasensya na kung palagi akong kinakabahan. Pero if there's one message na gusto mong ibigay dun sa dating nangangarap na Ines Veneracion, nung nagsisimula ka pa lang, nung nagpapa-autograph ka ba, meron ka bang message na gusto sabihin sa akin? Just be yourself. Kung ano yung inaasa mo sa buhay, do not stop. Huwag kang hihinto. Kahit dumaan ka sa mga failures, huwag mong isusuko. Sipag, tiyaga, at believe in yourself, trust yourself, and of course, pagtitiwala sa Panginoon. Meron ka bang regrets sa lahat ng mga nagawa mo? Wala. Kumbaga, yun kasi yung naging daan para maging better person ka. Better person and a stronger person. Siguro kailangan pagdaanan mo lahat yun para mas maging matatag ka pa. Siguro talagang yun ang binigay sa atin ni Lord. Basta, laban lang sa lahat ng hamon ng buhay. Gaano ka-close si Ines ngayon kay ka? Super! Everyday, kinakausap ko siya. Tsaka sobrang blessed ako kasi kapag alam niya na namang problema na ako, isang tawag ko lang sa kanya, palagi niya akong pinagbibigyan. Nagkaroon ako ng konting anxiety last December. Pero ngayon, ang dami niyang binigay na blessing. Sabi ko, uy, thank you so much. Hindi niya talaga ako hinahayaan. Hindi niya ako pinapabayaan. Di ba sabi nga yun, God will give you back 7 times what you lost. Yes. Ines, ano naman yung nagpapalungkot sa'yo? Yung papalungkod sa akin kapag nakaka-encounter ako ng mga masasamang loob. Yung mga ang daming mga sinasabi kahit na hindi naman nila alam kung ano yung totoong nangyari. Makapanglait lang. Makapang-judge lang ng tao. Actually, ako kahit i-judge ako, kahit na i-bash ako, I don't really mind kasi binubuli ko sila pabalik. Sabi ko, oo, binuli mo ako. Ngayon, binalikan kita. Galit ka. Ending, sila pa yung nagagalit. Ikaw tuloy yung talo, 'di ba? Actually, ako, walang problema, kaya ko lahat. Pero wag yung anak ko. Yun na Wag yung mga anak ko. Usapang bully, usapang anak. You have 2 beautiful kids. Paano pag sinabi, Mommy, we want to enter showbiz? I support. Kung ano yung gusto ng mga anak ko, kung ano yung makakapagpasaya sa inyo, ba't ako naiiyak? Nandito lang si Mami. Yun. Naiiyak ako siya. Sila yung spot mo. Sila. Kaya nga sabi ko sa lahat ng mga bashers, ako na lang. Pero wag na yung anak ko. Can you say na sila yung dalawang biggest achievement? Sila, sobra. Sa kanila ako humuhugot ng lakas. Kasi dati nag-attempt na din ako. Pero wala pa yung mga anak ko. Pero nung andyan na sila, sumobra yung lalo yung kapit ko kay Lord. Sa kanila ako kumukuha ng lakas. Sila yung source of joy ko, source of happiness ko. Yun. Kaya nga sabi ko, talagang matatag ako, pero wag lang yung mga anak ko. Kasi talagang ilalaban ko sila hanggang kamatayan. Now that you're a mom, ano yung normal araw mo? Being with my kids. So, gising Always. sa umaga. Gising sa umaga, alaga. Although may yaya ko. Pero ikaw ba syempre, yung prepare ng meal nila? ako
Ako. Ako. Umaalalay lang yung yaya. Ngayon kasi kahit may trabaho ko, ginagawa ko, sinasama ko na lang. Kasi Pwede, natatakot ako. May experience kasi ako na sinaktan sila ng yaya. Siyempre, naman mo, nalaman mo yun. Sinaktan ko siya. Hindi ko ganun gagawin. Sinaktan ko din siya pabalik. Kasi ito, nung sinaktan niya yung anak ko, itong maliit na to, 3-year-old yan. Nakita mo kung gaano kaliit Correct. yan? Nung nakita ko, hinampas niya sa likod eh. Talagang initial gagawin ng nanay, uupakan ka. Correct. Hindi niya alam na nandun ako sa door. Paghampas niya, gusto ko sanang i-record, kaya lang, pag talagang nandun ka pala, yung adrenaline mo, Correct, yung correct. galit mo, hindi mo na maiisip na, hello, i-record ko to. Ay no, binitawan ko yung cellphone ko, sinapak ko siya. Yung mga nakatatlong sapak yata yun sa akin. Pero kasi hindi ko siya mapasaan, kasi baka mabaliktad tayo eh. Correct. So, ginawa ko sa likod ko, tinira. Gusto ko sana sa mukha. Kaya lang, ang laki nung bato ng singsing ko, baka dumugo. So, talagang tinamaan ko siya dun sa walang ebidensya. Kinabukasan, di ko binibigay yung sweldo niya, dinala ko siya sa presinto. Dinala ko siya. Lahat ng ginawa niya, nakita ko, at ginawa kong pananakit sa kanya, kinuwento ko. Sinabi nyo, yes. Kinuwento ko. Walang labis, walang kulang. So, ang sabi lang ng pulis sa kanya, deserve mo yan. Kasi 3-year-old eh. 3-year-old. Sabi niya, nasaktan ka? Initial reaction ng nanay yan, ha? Sabi niya gano'n. Mabait pa si Ma'am Ines. Correct. Kasi kung ibang nanay yan, baka kung ano na nangyari Correct, sa'yo. tama. Ganon. Sabi ko, diba? So, you have to learn your lesson. Correct. Okay? Next time, huwag kang papasok ng yaya kung wala kang pasensya. Sa bata. Sabi ko, bakit mo sinaktan? Kasi po nagbabasa ako eh. Totoo ba? Nababasa ka, kaya mo hinampas sa likod yung anliit-liit na bata. Kaya simula nun, pinaalis ko siya. I had my new yaya, pero kailangan ko pa rin siyang isa. Pero na-imagine mo ba yung sarili mong magiging ganyan? Hindi. Oo, hindi. Kasi syempre, nung bata-bata ka, ang goal mo, well, Oo, at ay, hindi ko magiging alam. mo. Hindi ko alam kung anong klaseng ina ko. Correct. Wala kang idea eh. Anong klaseng ina ka? Pabaya ka ba? Mahigpit ka ba? So alam mo yung sa pang-araw-araw, madidiscover mo na hindi mo pala talaga ganun kakilala yung sarili mo unless na talagang dumadaan ka sa mga ganung sitwasyon. Pag nararanasan mo na, ito pala yung reaction mo dito, ito pala yung gagawin mo dito. So yun, unti-unti mo palang makikilala na, uy, ganito pala akong klaseng ina. So nakakatuwa. Kasi masyado akong hands-on sa mga anak ko. Na never mo in-imagine, gagawin mo yun sa ibang tao. Yes, never talagang papatay ka talaga ng ibang tao. Kaya nagtataka ako dun sa mga magulang na iniiwanan lang yung baby kung saan-saan. Alam mo yung dinala mo ng 9 months tapos biglang iiwan mo sa CR, pinapabayaan, ginugulpe. Ang tanong mo bakit? Dahil sa kahirapan daw ng buhay, laging mainit ang ulo. Dumaan din naman ako sa ganun, pero never ko naman silang nasaktan. Kasi naniniwala ako na ang disiplina hindi palaging may palo. Your mom was like you na hands-on din. Nung maliliit pa kami, o kaya lang kasi kinuha kami ng daddy namin, kaya nawala kami sa nanay ko. And I was a battered child Ang dati. ng daddy. So, napapaluhod sa asin, sa munggo, dumudugo ang ulo, namamaga ang kamay. So, na-experience ko din kasi yung ganong mga senaryo. Kaya sabi ko, pag ako nagkaanak, never nyo tong mararanasan sa akin. So, ang ginawa ko, ayan na nga, spoiled na. Ang ginawa ko, bigay dito, bigay doon, ganyan. Pero, proud ako sa sarili ko na kahit na-spoiled ko sila, kahit na ibibigay ko yung mga gusto nila, disiplinado pa rin sila. When I say no, no. Diba? So sila naman, hindi sila nagtatantrums na kapag hindi nabigay, magwawala. Mga So, ganon. ano yung balance? Balance. Spoiled. Pero alam mo yung hindi brat. Sila spoiled lang, pero still, disiplinado pa rin sila. And it's napakaganda ng story mo from what you have achieved as an actor nung time na nangangarap ka hanggang sa ngayon na you have kids. Probably the biggest achievement that you have. Meron ka bang message naman ngayon sa mga artista na yun na katulad mo nawalan ng gana or ng pag-asa at some point, ano yung message mo sa ano? Huwag lang mawawala ng pag-asa. Like what I said kanina, hindi madali ang mag-artista, ang pagiging isang artista. Kailangan lang dyan faith, sipag, tiyaga, at huwag kang give up. Ang pag-artista naman ups and downs eh. Actually, ang struggle kasi ng isang artista, kung paano mo ma-maintain, especially sa mga big stars. Nandito ka,
paano mo ma-maintain? Hanggang kailan? Okay, bababa tayo. Pagbaba mo, paano mo siya may babalik sa struggle mo na yun? Sa mga character actors naman, paano mo ma-maintain na palagi kang nandyan, na hindi ka nawawala ng projects? At isa pa, paano ka makikilala bilang isang magaling na aktor? Kasi ang daming magagaling, pero hindi napapansin. Well, sabihin natin baka isa na rin ako doon. Yung mga underrated actors. Diba? Pero sabi ko sa mga ganyan, arte lang ng arte. Patunayan mo lang sa kanila na deserve ka na makilala as a good actor. At darating naman ng araw na makikilala ka din. Di ba? Baka dumating din yung pag-flap ng gulong moment nila. Oh yes, pag flat, tapos ayun na, mapapalitan na ng bago. O diba? So, now, what's next for Ines? Ano kailangan subaybayan at abangan ng mga Oh yes, syempre marami. Katulad ngayon, meron kaming movie, yes, with Ay de las Alas and Empoy Marquez. It's entitled Batang Pako. It's a comedy film. Well, kumpleto Ricardo's action, drama, comedy, syempre. Ayun, so, napakaganda ng film namin. At after nun, thank you, Lord. Kasi meron na naman ulit akong gagawin isa. Nice! Meron pa din kasunod. Meron, basta may nag-text sa akin, kunin kita, ganito, ganyan. Kasi yung life story ko gagawin. So, ikaw yung kapatid. Dalawa na din yung naka-line up. Right. What are you thankful for? Thankful ako sa lahat. Sa blessings na binibigay sa akin. Thankful ako kasi binigay sa akin yung aking dalawang napakagagandang anak. Thankful ako na hanggang ngayon hindi ako pinapabayaan ni Lord. Thankful ako sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga nagtitiwala, sa mga naniniwala. Thankful din ako sa mga bashers. Kasi dahil sa inyo, relevant ako. So, my advice, keep bashing and I'll keep shining. sobrang ganda ng usapan. Thank you very much for coming over. Yes, of course. Oh, thank you for having me talaga. Thank you. Maraming salamat. guys. Sobrang nag-enjoy ako. Kami rin. Sa inyong lahat. We'll see you again next time. Bye.